Hello, Katden lovers and Katden followers! Lumabas na ang tunay na nililigawan ni Mayor Alcala mula kay Mr. Willie Revillame. Ang lahat ng iyan, but before natin at pagsubaybay sa mga updates po natin. So, someone or somebody is nag-chat po sa akin through TikTok account at pinadala niya po itong video na to. Sinabi niya dito na parang ito po yung ginagamit ng ilan sa mga fans po ni Catherine na inililink siya sa pangalan nitong si Mayor Mark Alcala. Na dito daw inamin na talagang nandiligaw. Panoorin natin. 28, 29, 64. Oh. Anak ko na po. Pero si Vice Mayor ang nakabait. At yung po ang pumagat. Hindi namin ang tulog sa mga kapatid. Kasi ngayon, right now, alam nila, naging solution. Nag-like tayo. Nag-like mo na lahat. Ang mga nangyari, alam nila lahat. Ano po kaibigan natin? Security yan. Yan. Ang kanya tutulong sa atin. At ito yung mga staff dito po. Yan. Ito po sa solution. Yan. Hello, hello. Kahit kami kami solution na. Start sa'yo eh. Hindi ba mahihayin ka? Hindi ka sasagutin. Dapat di ba start sa'yo eh. Hindi ba mahihayin ka? Hindi ka sasagutin. Dapat di ba magaligigaw kayo? Dapat amis kayo. Tama, tama. Mag-ilas. Kayo po yan. Dapat nangyari natin. Diba? Nakakatawa ko dito. Kasi mamaya. Ang video po na inyong napanood ay ilan po sa mga video na kung saan ay parang pinatakilala ni Mr. Willie Revillame sa mga connections niya. Itong si Mr. or si Mayor Mark Alcala na tumatakbong mayor, muling tumatakbong mayor sa Lucena. Dito nabanggit na ni Mr. Willie Revillame na parang wag kang maging mahiyain, paano ka sasagutin? Yun po yung pinanghawakan ng ilang mga fans po ni Catherine na siniship siya kay Mark Alcala na mahiyain nga daw at binililigawan. Itong si Mayor Mark Alcala na tinutukoy nila ay si Catherine. Pero base po, pag binasa niyo po or pinakinggan niyo po yung buong audio at buong video na ito, makikita niyo po dito na ang tinutukoy po ni Mr. Willie Revillame dito ay hindi yung literal na nililigawan babae nitong si Mayor Mark. Ang sinasabi po niya dito, yung nililigawan niyang mga taga Lucena. Kasi ang pink period po ngayon eh. So, pinapatunayan lang po talaga dito na hindi priority nitong si Mayor Mark Alcala ang kanyang love life ngayon. Lalo na't sobrang busy po ng kanilang kampanya. Kahit po sabihin na natin na sinasabi ng ilang mga chismosa po at ilang mga sausawera patungkol sa isang ito na ano daw na ito daw si Mayor ay walang kalaban. Wala po siyang parang katunggali sa pagka-Mayor. Pero still, kailangan niya pa rin pong kumilos para mas maging mabango yung kanyang pangalan doon po sa Lucena City. At kasama niya po si Mr. Willie Revillame para magkakaaliansa sila doon. At yun yung pinangahawakan nila. Ito po yung katunayan na talagang itong si Mayor Alcala mas mahal niya po talaga yung mga taga Lucena kaysa po yung isang babaeng taga Cabanatuan. Alam niyo po ba dahil po sa pagkalat po ng mga issue patungkol sa bagay na ito, yung nililigawan nga daw, di umano, dito si Catherine, sabi ng mga taga-Lucena, may mga kumakalat po sa TikTok, Mayor, mas inuna mo pa na manligaw sa isang artista kaysa solusyonan ang problema dito sa ating lugar sa Lucena. Tapos, nakatag po dito si Mayor Mark Alcala. So, yun po yung ilan sa mga, marami pa rin nagsasabi, according sa survey, magaling daw na mayor itong si Mark Alcala. Meron din naman mga, syempre sabi nga, hindi mo naman mapiplease ang lahat ng tao, diba? So, meron din naman mga nagsasabi na talagang hindi raw ganun ka-effective ang pagiging mayor. Swerte lang talaga ni Mayor Mark Alcala o ng Alcala clan na wala po silang nakakalaban dito po sa lugar ng Lucena. Pero kung siguro kung may tatakbo dyan, talagang mararatal sila kasi marami na rin may ayaw. Parang meron tinatawag na political dynasty dyan sa lugar na yun kasi yung tatay niya naging mayor tapos sumunod siya naman ngayon yung naging mayor. So parang political dynasty siya. So it only shows sa talagang walang Catherine sa pagitan ni Mayor Mark Alcala at ni initong si Catherine Bernardo, no? Dahil si Mr. Willie Revillame na po ang nagsabi na ang nililigawan ngayon nitong si Mayor Mark ay ang mga taga Lucena at hindi yung taga Cabanatuan. No? So kayo na po ang humusga. At ngayon naman, mag-react tayo sa ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Dahil talaga namang nag-iinit po ang ilan sa mga comments po ninyo. Unahin po natin si Why Not. Sabi niya, for me, medyo nadismaya ako sa tambalan nila. Now with Alden. But kay Kathleen, medyo nawala yung gana manood. Kawawa lang si Alden. Napaasan. Di naman manliligaw siguro ang lalaki kung alam na may pumuporma na. Kaso, since sa issue sila na yung mayor, medyo hirap na ibenta ulit kung magkakaroon ng project with Alden. So, I understand exactly how you feel
dahil Mr. Why Not? No, so naintindihan kita dyan sa komento mo dahil talagang yan din po ang ilan sa mga sentimiento ng ilang mga fans po nila. Pero just the same, 'di ba? Let the secret out, no? Halayaan natin na lumabas talaga yung sikreto at ang katotohanan bago tayo humusga. Sabi ni Miss Elena Galgo, tumigil sila, hindi sila nahihiya na magpoprotesta kung manglait sila kay Kat tapos magalit sila si Kat at si Alden sa ball ng ABS-CBN. Humanap pa ng partner mo, Daniel. Actually, ang isa sa mga inaasahan ko dyan kasi nung nagkahiwalay sila noon, nagkaroon ng ABS-CBN ball, 'di ba? Hindi natin naasahan na darating si Catherine. At nandun din si Daniel, pero rumampa sila nang magkahiwalay, 'di ba? And doon pa lang po nahalata na parang may something na hindi maganda sa kanila kasi parang hindi sila magkasamang rumampa tapos hindi pa yun hindi pa na-announce yun na. Sabi po ni Miss Raquel, kaloka, yung mga Katniel tapos na yung kontrata ng Katniel sa ABS-CBN as a love team. Bakit may pa-epal? Kanya-kanya ng karir si Catherine at Daniel at deserve nila Alden at Catherine na magkasama sa Star Magic Ball. Ang Kat din ang most bankable at A-listers sila ng bawat network nila. Hindi biro yung billions na inakyat ni Alden at Catherine. Para sa akin, special si Catherine at Alden sa lahat. #team panatag Kat din. Actually po kung ako ang tatanungin, deserve po talaga nila na rumampa sa red carpet. Biruin po ninyo, lahat po ng pelikula sa Pilipinas, talagang sila po yung gumawa ng talagang breaking the records talaga sila sa lahat. First talaga lahat, no? At ngayon, sinusundan po yan ng ibang mga movie. And sabi ni Miss Corazon, sa laki ng inita ng HNA, deserve ng Kat din ang magkasama sila. Bakit naging escort si Daniel? Wala naman na sila. Whereas si Alden, ang love team niya sa highest top grossing movie of all time. 1.6 billion lang naman ang income ng HNA. Thank you, Lord. Actually po, hindi ako naniniwala na 1.6 billion lang kinita niyan Merong merong story behind that. Talagang hindi po nila nilabas yung totoong kinita. Hindi lang po 1.6 million yan. Kahit ang ibang mga showbiz critics, sinasabi nila, nagtaka sila, bakit 1.6 lang ang pinalabas? Nakinita, actually mas malaki pa dyan. Sabi ni Miss Malu, totoo Miss Tarets, ang Kat din hindi pang promo lang ang kanilang mga galaw. Legit ang mga kinikilos nila sa isa't isa. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this. And I totally agree with you, Ma'am Malu. Sabi ni Miss Annabel Garde, kung nakiusap si Alden sa media, siguro okay lang din kasi grabe ng social media ngayon. Pero may ibang mga tao na dito mitigil para lang sumikat plug nila. Basta kampante Kat din lang tayo, nothing change. Thank you, Ma'am Annabel. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!